Hello everyone, luluto po tayo ng sinigang na baboy, sinigang sa kamyas. So punta po tayo sa aking backyard garden, pipitas po tayo ng sariwang kamyas at yan ang pang-asim. Alam niyo mga kaibigan, kapag masipag lang kayo magtanim, madiskarte, kahit maliit yung lupa, maliit yung lote, hindi nyo na kailangan bumili ng mga ingredients sa inyong mga pang-araw-araw na pangangailangan. Like what I have done dito sa aking munting bahay. So ayan po mga kaibigan, ayan may bunga ngayon ang kamyas. Ang kamyas naman po mga kaibigan, or belimbi sa English, ay hindi po siya seasonal. After na magkaroon siya ng bunga, muli siya mamumulaklak at magbubulom uli upang magkaroon na naman ng panibagong bunga. So continuous po ang pagbubunga ng kamyas. Hindi po once a month or once a year. Basta continuous siya, tuloy-tuloy. After na magbunga, may kasunod na uli na pamumulaklak niya. So hindi siya kailangan alagaan. Napakadali itanim mga kaibigan. Kasi kaya niya yung init. Kahit mainit ang panahon, lalo na ngayon, painit ng painit, o kaya ulan ng ulan, hindi po siya masilan. Kaya pang all seasons po siya. Napakadali alagaan, napakadali tanim, at maraming selby po. Pwedeng gawing candy, pwedeng pang asim sa mga lutuing ulam, pwedeng atsara, napakarami po. So ayan po, yun lang ang napitas ko kasi kukunti pa lang ang malalaki, pero okay na po yun. At least walang chemical, natural food po siya. So ayan, katabi po yan ng aking balimbing or star fruit. Magkatabi po sila ng aking kamyas. Medyo tinitrim-trim ko po ngayon dahil it's rainy season na po dito sa Pilipinas ngayon 2024. Sa wakas, natapos din ang pagdurosa natin sa sobrang init. Subalit sabi nga nila, La Nina naman ang kapalit. So ayan po mga kaibigan, namitas din ako ng aking alokbati na nakarating na po sa itaas ng puno ng bayabas. Gumagapang po siya. So hindi na natin kailangan bumili at libre na po siya ang ating alugbate. Jute leaves kung tawagin. Tama ba? Jute leaves o saluyot yata ang jute leaves. So ayan po mga kaibigan, ang nabili kong baboy, 5 piraso. Napakamahal na po, 76 pesos sa isang supermarket. So ayan po ang kamatis na isasahog natin. Andin yung alugbate. Spinach to kung tawagin kalimutan ko lang ang pangalan. Comment po. At ayan naman may 2 pirasong talong pa. So ayan, na-slice na natin ang kamyas, pati ang ating pangsahog na kamatis. So papakuluan na po natin yan mga kaibigan. At lagyan natin ng kunting luya, kahit mahal ang luya. Pwede rin naman lemongrass para lang pampalasa. So there you are. Napakadali lamang po nito. Ilang minuto lang po ito na ating recipe ngayon, kasi kailangan natin ng may sabaw dahil it's rainy season, maulan po, malamig ang panahon. Napakasarap humigo po ng mainit na sabaw. So ito naman po ang ating alugbate. Kailangan ibabad natin yan ng 30 minutes upang maalis ang kanyang mga dumi o kung anumang mga chemical o anumang mikrobyo, mga usok ang sasakyan. At ito naman na paghimayan natin, itatanim natin muli para magkaroon ng marami pa tayong alugbate, kasi marami po ang naluluto dito sa alugbate at napaka-healthy po nito. We can have a lot of good benefits to our health mga kaibigan. Napakalakas din po ng fiber nito mga kaibigan, so hindi natin po problemahin ang constipation. So ayan, inilagay na natin ang eggplant at the same time yung sili na pahaba, siling mahaba. Maanghang po yun, subalit in-slice ko na siya para lumabas agad yung anghang niya, dahil mas gusto namin yung maanghang po, wag naman sobra. So there you are. Ayan na ang ating nakababad na alugbate. Ilalagay na natin, binanlawan po yun. Kailangan babanlawan natin ng laging malinis na tubig mga kaibigan, 2 beses, 3 beses. So ayan na po, nilagay na natin. Ilang segundo lamang po yan dahil mabilis po maluto ang alugbate mga kaibigan. So napakasarap nito, masustansya mga kaibigan. Yung iba hindi kumakain ng alugbate, pero aywan ko, ako gustong gusto ko siya. Masarap po siya.
medyo madulas, madali lunukin at nakakatulong talaga sa mga taong may constipation at maraming bitamina ang makukuha natin dito mga kaibigan. Aha. So there you are. So timplahan na natin kung ano man mga seasoning ang gusto natin ihalo, pero ako po iodized salt lamang or patis, okay na po siya. There you are. Ang sarap, maasim-asim. Hindi nga lang masyadong maasim kasi kulang pa ang kamyas ko. So ayan na po, kumulo na. So kailangan patayin na po natin yan. Mga ilang segundo lang ang pagpakulo para mamatay lang ang kung ano mang mikrobyo meron. So there you are. Tapos na po, pinatay na po natin ang apoy mga kaibigan. At ang sarap nito kasi kompleto siya. May kamatis, may chili, may patis. Ay, ang sarap humigop mga kaibigan. Tara mga kaibigan, let's eat. Join me mga kaibigan, kain tayo. Ngayong tag-ulan ng June. Pumasok na kasi ang June at pumasok na rin talaga ang tag-ulan. So masarap po humigop. Almost everyday umuulan na po. Aha. So again my friend, please don't forget to subscribe, like, and share. At hanggang sa muli natin mga vlogs mga kaibigan. At kung nais nyo po mag-comment, sige po, mag-comment lang po. At lahat po ng ating mga binablog dito ay mga simpleng pagkain, kunti ang ingredients, matipid po at the same time madali iluto mga kaibigan. At hindi lamang po, meron pa tayong mga herbal tea dito, mga iniinom sa umaga bago kumain. Bye bye everyone and God bless.